Hello mga kabayan, good morning, magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago ko ibigay yung aking reaksyon sa sariling opinion po sa part 3 and 4 dito sa bagong natuklasan ni Pinuno Ka-Business na si Taong Grasa, si Kuya Taong Grasa alias Bong 2. Pansamantala, yun muna ang itinawag nila kasi hindi pa naman sigurado kung ano talaga yung tunay niyang pangalan kasi medyo ano pa si Kuya, lutang pa. Pero bago ko ituloy ay maraming salamat po sa mga subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Mga silent viewers, maraming salamat. Mga nagla-like, comment, and share sa aking mga ginagawang reaksyon, salamat po sa inyo. At yung mga sumisilip dyan, thank you rin po. Mga nakiklik, salamat din po. Alam niyo mga kabayan, sa araw-araw na gumagawa ako ng aking reaksyon, sila nga nasa isipan ko. Lisa, huwag kang susuko. Tuloy mo lang ang iyong ginagawa. Yun po yung nasa isip ko. Kasi makikita naman natin dyan yung ibang tawag dito. Yung mga views ko, makikita nyo naman. Pero para sa akin, basta masaya ako sa aking ginagawa, itutuloy ko po ito. So, walang atrasan. Kasi pag umatras, talo ka. Pag lumaban ka, panalo ka. Yun lang po. So yun, supportahan po natin ang Ka-Business Official, Papadens TV, and Ka-Business Family. At ang aking mga kasamang mga reactors po, at saka yung mga kagwangs din po. At ito na, part number 3 and 4, sa unti-unting nahulog or nakausap ng nila Pinuno Ka-Business, ito si Kuya Bong 2, at napasunod, niyaya nila na pumunta sila doon sa tindahan kasi nga kailangan din ni Pinuno na makakuha ng kunting impormasyon patungkol dito kay Kuya na Taong Grasa. So kahit paano may mga narinig tayo doon sa vlog ni Pinuno kung na matagal na doon si Kuya, umaabot na ng 3 years. So ibig sabihin doon lang siya palakad-lakad. At tama doon nabanggit ni Mrs. Ka-Business, nila Pinuno Ka-Business kasi nag-iisip sila kung ano yung magandang paraan para hindi naman kasi pwedeng ora-orada. Ito yung napansin ko talaga kay Pinuno. Kasi dati pag may tinutulungan sila, hindi na isip ni Pinuno yung ilapit sa barangay. At least ngayon maganda yung na ipaalam sa barangay, i-blatter na nandoon sa kanila kung halimbawa naisama na kasi nga posibleng may pamilya talaga yan, imposibleng wala, kaya tama lang yun para safe sila Pinuno na walang mag-aagarabyado kasi based na rin sa naging experience talaga doon tayo natututo sa mga nangyayari sa ating buhay. So safe yan pag maayos na yung papeles. Kasi lumapit sila Pinuno doon sa mga tanod. So nakausap nila, nakuha yung contact ng mga tanod doon kung ma-blatter na makuha na yung may record na si Kuya at saka lang kukunin nila Pinuno Ka-Business kung nandoon pa rin. Pero yung sa tagal ng panahon yung lugar na yon, di ba, mayroon naman barangay, di ba, may barangay. Dapat yung local government, local barangay muna. Yung mga ganyang mga tao na pakalat-kalat sa kalsada na matagal ng panahon, dapat tinutulungan talaga. Nasaan ang DSWD, kada barangay? So hinahayaan lang nila na may mga kababayan tayo na nandyan lagalag. Ganyan na itsura di ba? Yung aso nga dinadampot. Inaayos, pinapaliguan, pinapakain, inaampon. Yung tao pa kaya? Dapat yun ang maging programa. Tama talaga si Mrs. Ka-Business. Yun ang maging programa sana. Kahit hindi muna doon sa munisipyo. Mag-umpisa sa barangay talaga. Mga shoutout. Pasensya na mga kapitan. Mga konsehalis dyan. Dapat isa sa kanila. Dapat yun ang maging talaga. Isa sa programa na pag may mga dayo ganyan. May mga nakatambay na mga walang bahay. Tulungan din, di ba? Kaya lang mahirap ang pag sa gobyerno, ang daming pasikot-sikot. Daming papeles na asikasuhin bago maaprobahan. Yun ang natin gobyerno, kaya hindi umaasenso yung pambihira. Pasensya na, nadala ko. Yun, totoo naman Kasi kung ang gobyerno natin, titingnan nila yung mga taong ganyan. Di sana walang mga squatter, walang mga
namamalimos, walang mga namamasura. Kaya lang, nagpapalaki lang ng tiyan ang mga nandoon ng mga nakaupo. So yun lang, maraming salamat dahil ito na magkakaroon ito ng linaw, malapit-lapit na. Hintay natin yung part 5 kasi 4 na eh. At least kahit paano nakita natin si Kuya na taong grasa na marunong sa pera. Ayaw na doon kay ate sa tindera na hindi na daw maisahan. Minsan binibiro daw niya, binabawasan yung sukli. So talagang alam na kulang. So, laki ang nito posibilidad. Ayun yung kaka-business, hindi niya ito bibitawan. Tutulungan niya to. Tutulungan nila ng ka-business team. Abangan natin ang pagbabagong buhay ni Kuya Bong to sa mga kamay ng ka-business official. Ito yung panibagong obra niya, panibagong misyon, pangalawa, si Bong. Ako naman na yung Bong 1 eh. Unti-unti siya. So ito talaga ngayon ang tinututukan ni Pinoy ka-business. Sana maayos na yung sa barangay. Abangan natin ang part number 5. So yun lang sa akin dahil nakita ko si Pinoy ka-business, talagang sinisigurado niya na yung kanyang pagtulong na wala siyang magiging problema sa huli. Kasi sakit na naman sa ulo, ikaw lang ngayon nakatulong, maging mapapasama ka pa. Kaya maganda yung naisip ni Pinuno, maganda yung naging pamamaraan niya na isa authority, idaan sa autoridad, yung mga ganong sitwasyon. Para magka-problema man, pwede nilang ibalik sa barangay. Plus may record na. So mag-ingat po tayong lahat, hindi ko muna ako magsa-shoutout. September na, malapit na mag-Pasko. Ang wish ko talaga sa Pasko magmura na yung bigas kasi yun ang number 1 na kailangan natin. Diba? So ingat po tayong lahat mga kababayan. Hanggang sa muli-uli na aking mga gagawing reaksyon. Please yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming lahat dyan ng mga nanonood lang. Regalo nyo na po sa aming lahat yung inyong pag-subscribe. Para madagdagan po yung mga subscriber po ng bawat isa at saka malaking tulong din po yun sa future at lalo na itong mga nakakakuha na ng kanilang mga revenue, laking bagay po yun para mapalawak din ang kanilang mga nais gawin pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. So, ako po yung matutulog na po ako ngayon pagkatapos na ito. Kung mayroon man ho kayong nais komento o sarili ninyong opinion, ilagay nyo lang din po dyan. Huwag po kayong mahiya, yung mga baguhan, mga bago pong pasok, pakilala po kayo para ma-shoutout po kayo. Isang paraan po ng aking pasasalamat sa inyo. So bye-bye po, hanggang sa muli, tulad Big Lord.